Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boast. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalaki ang init, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di naman ipasyatok, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man, walang katulad. Laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossing. Big Man, mukha yung tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Yung isa. Auto-focus eh. Okay, hello po. Good evening sa inyo lahat, aking mga ka-Airsoft. Hello po sa lahat ng nanonood sa iba't ibang dako. Hello po sa inyo lahat. Good evening. Shout out to all. Yun. Okay, medyo kakaiba ang ating istorya ngayong gabi na to, no? Ka-airsoft natin ito, si engineer ng Cainta Rizal. Okay? Engineer Julius Serrano. Kung familiar kayo, I think nasa 4 or kasi yung panglimang meet up namin hindi kasi kumuha ang unit to. Puro gas and bala, no? Anyway, nasa 4 na yung beses na meet up namin
doon sa kanila sa Cainta Rizal. Ano yung ano? Nakalimutan ko yung subdivision. Ano yun? Greenwoods ba? Greenwoods, kailangan yun. Okay. Basta green. Anyway, no? Yun nga, ito yung unit, nag-decision siya. Ganto. Let me rephrase it. Nag-decision siyang pumunta rito. Kasama natin siya ngayon yung walk-in natin. Bali siya yung walk-in natin. Kaya lang, hindi alam ng misis niya. Siya at saka yung misis niya are both subscriber of Big Man Hobby Shop. So, gagawin pa ako sinungaling ni Bossing. Kaya, isa lang pakiusap niya, no show raw muna siya sa camera. Anyway, wish granted sa iyo, Bossing. Gagawin natin ng lahat para maitago ka, no? Kaya lang, nadulas na ako kanina at the start of this live, nasabi ko na yung pangalan. Kaya useless na rin. Kaya lang, syempre, sige. No problem naman yan, no? Ako na bahala kay Madam magkausap. Anyway, kasi unang-una hindi alam ni Madam na pupunta siya rito at pangalawa, hindi niya sinama si Madam. Kaya, yun ang problema ni Sir. Siya na bahala mag-resolve doon. Pasensya na, nabanggit ko yung pangalan. Ang dire-diretso kasi nasa utak ko, walang ano. Pasensya na. Grabe, napakaganda ng unit mga Karso po. This is a micro CQB. Napakaliit lang niya, makikita nyo, no? Tapos, terno pa, look at the scope. Then, the magazine, lahat, no? Terno. Tapos, look at the buttstock. Not the conventional buttstock na nakikita nyo sa pang-araw-araw. Look at the butt tube. Full tan. Ito yung literal na full tan color. Actually, mas maganda nga sana kung itong part na strap na to is naging tan na rin, no? Para lulutang yung mga detalye, no? So ito yung unit na nagustuhan ng ating Airsoft. This is the Daniel Defense Micro CQB. Pakita natin na malapit. Okay, medyo may kabigatan yung unit because the unit is a full metal unit. Actually sa size niya na to, maano siya matimbang. No? So, I'll show you an example of a CQB rifle. Okay, wala rito sa akin likod, yung standard CQB, no? Yun, CQB rifle, pero this one is a micro CQB. Mas maliit pa siya than the conventional CQB na nakilala natin, okay? So, itong unit na to is a full metal. Ano ba ang downside pag full metal? Mamaya natin discuss yan. Merong nagtatanong, boss, magkano upgrade ng rifle sa inyo? Unang-una, bossing, airsofter po ako, airsoft seller ako. Hindi po ako manghuhula. Okay? Pasensya ka na, sasagutin kita ng diretso. Hindi ko alam, number one, kung anong rifle mo. Hindi ko alam kung anong brand ng rifle mo. Hindi ko alam kung anong kalagayan ng rifle mo. Hindi ko alam ang lahat, ang tungkol sa lahat-lahat sa rifle mo. Ngayon, bigla mo ako tatanungin, bossing, Jobili, tatanungin mo ako magkano upgrade. Ano bang malay ko sa rifle mo? Kung gumagana ba? Kung anong brand pa? Wala akong alam totally, bossing. Hindi po tayo manghuhula. Kaya kung sakasakali na gusto mo magpa-upgrade, nag-upgrade po kami, yes, pero mas magandang makipag-usap ka muna. Malaman po muna natin kung yung unit mo ba China, kung yung unit mo high-end, mid-class, yung unit mo ba capable i-upgrade, capable bang palakasin, yung unit mo ba is worth it palakasin, worth it i-upgrade. Maraming things to consider pag ina-upgrade. Tatandaan nyo dito sa Big Man, hindi po tayo bororoy, no? Pag sinabing bororoy, hindi tayo yung basta kumita lang, hindi tayo yung upgrade ng upgrade, kana ng kana, tapos
yung client is sumasakit ang ulo, napapagastos. Hindi po tayo ganun dito. Okay? Inaalam muna natin kung yung unit ba is capable. Kakayanin ba niya yung upgrade na gusto mo? Yung unit ba is dissenting brand, dissenting unit na talagang pang-diinan, di ba? Yung unit ba worth it i-upgrade? May mga unit kasi na hindi worth it i-upgrade. Di ba? Hindi sulit. Like halimbawa, mga China unit, mga Jinggong, o di ba? Ang dami magagandang unit ngayon eh. Kung meron kang Jinggong, wag mo nang i-upgrade, wag mo nang palakasin. Bumili ka na lang ng mas maayos na unit kasi yung Jinggong mo, lalamunin na ng buo ng mga bagong unit ngayon. Ang dami naglalabasan eh, no? Kaya wag na po nating anuhin yun, no? Wag nating, kumbaga, hindi naman sa wag tangkilikin, pero maging mapanuri po tayo sa pagpili ng unit, no? Para yung unit natin is, kung gusto mong pangmatagalan, kung gusto mong pandiinan, kakayanin niya. Okay? So, unit natin Caresoft na nandito sa atin, ang bossing natin from Kainta. This is a Micro CQB, full metal mula ulo hanggang baba. Full tan color. Actually, this unit, mababa lang ang FPS nito mga ka-airsoft, no? I think the FPS of this unit is just 340 to 360. Ganun lang ang FPS nito. Kaya medyo natagalan akong i-roll kasi inangat natin yung FPS niya. Siyempre, masyadong mababa yung 340 to 360 to 350 para sa isang rifle. Kaya lang, maiksi lang kasi siya. Ganito tatandaan nyo to, ang isang rifle, mas mahaba, mas precise and accurate. Ang isang rifle, mas mahaba, mas malakas ang FPS. Ang isang rifle, mas mahaba, mas hindi komplikadong i-upgrade or palakasin. Okay? Ang isang rifle, mas maiksi, mas agresibo yung lipad ng bala, mapalag. Ang rifle, mas maiksi, mas maingay. Ang rifle, mas maiksi, mas komplikadong i-upgrade. Okay? Hindi katulad ng mga mahahaba. Pucha, pag sinabi mo, Big Man, gusto ko yan, nagpo 490 to 550 FPS. Konting kembot lang yon. Kayang-kaya yon. Pero yung mga ganito kasi na unit na may iksi, medyo may kahirapan. Sa totoo lang. Kaya lang, syempre, alam naman natin kung saan sisimulan ang pag-upgrade. Basta dun lang tayo lagi sa proper upgrade. So, in-upgrade ko to. Let's see. No, actually, hindi ko alam kung ilang chrono ngayon to. Pero, malamang sa malamang, hindi natutulad dun dati na 340 and 340 to 360 FPS. Iba na po ang bigat, iba na po ang FPS nito, iba na po ang lakas nito, no? Sabihin na natin siguro hindi siya sasagad ng malakas na malakas, pero at least malayo dun sa 340 to 350. Swerte mo na sa 360. Okay? Again, this unit is a full metal equipped with a single fire and a rapid fire. Mostly of the rifle are dual firing mode. Merong safe, may single fire, and may rapid fire. Mostly of the most effective rifle are battery operated rifle. Ang rifle kasi na battery operated is napakatipid. Yet, marami ring pyesa. Ang GBBR kasi medyo high maintenance talaga. It is because ang hangin hindi naman free. Ang hangin, you need to buy a green gas palagi. Hindi katulad ng isang AEG, ng isang rifle, bukod sa maraming parts na available, yung battery niya, just in case na malolobat, madali ang access kasi i-charge mo lang, 'di ba? Parang yung cellphone mo, 'di ba? Yung cellphone mo nalobat. Anong gagawin mo? I-charge mo lang. Pwede ka mag-charge sa sasakyan,
sa motor, sa solar, using power bank, and using the 220 volts, di ba? Kumbaga, maraming paraan. Hindi katulad ng isang gas type na, halimbawa, na rifle, and even pistol, pag wala ka ng gas, wala na, nga ka na, no? Kasi hindi mo naman pwedeng hipan hindi ka naman pwedeng magpa-refill ng gas. Kaya ako sinasuggest ko, halimbawa, meron kang gas blowback rifle or pistol, make sure na palagi how do you call this? Meron kang reserba, no? Kasi pag wala kang reserba, talagang hindi mo siya magagamit. Okay? So ngayon, nakalimutan ko, meron nga pala tayong walk-in. Meron tayong walk-in. Nag-discuss. Pasensya na po kayo, no? So, diretso na tayo, review and unbox ng unit na to, no? So, mamaya ikokrono natin to. Mga Carso, makikita nyo to, naka-assassin type na butt stock na siya. Hindi siya yung conventional na crane stock, no? Ayan. Big man, saan nilalagay yung battery? Okay. Most of the modern type na mga rifle, nakalagay ang battery sa butt stock. Yung mga old type, yung mga classic type, dito nilalagay. Kaya lang, modern type to, kaya dito sa butt stock. This is the butt stock. This is adjustable. Okay? Ayan, adjustable yan, no? Pwede, maiksi yan. Pwede mong habaan. Pwede mong isagad. 3 level ba yung adjustment? 3 level yung adjustment niya. Ayan, no? Diba? Ngayon, itong bigat ng rifle. Nakakaano, sa totoo lang. Pero kaya mo to. Medyo mabigat nga lang talaga, no? Okay, makikita nyo, sabi ko nga sa inyo, 3 level of adjustment meron to. Pero ako, sa mga nakikita nyo sa akin, at sa lahat ng vlog na napapanood nyo sa akin, mas gusto ko yung compact type. Okay? Mas gusto ko yung mata ko mas malapit sa scope. Halos nakadok-dok na. Yan, di ba? Mas gusto ko. Ayaw ko ng naka-assault rifle ako din, malayo yung mata ko sa scope. Ayaw ko yun. Kasi, ng tendency, pag yung mata mo malayo sa scope, konting vibrate lang, konting huminga ka lang, gumagalaw yan. Nawawala ka sa focus. Pero pag nakadukduk ka, hindi ka mawawala sa focus. Oh. Mas concentrated ka. Kasi mas may puwersa ka na ginagamit yung shoulder mo, inahatak mo yung unit papunta sa shoulder mo. Okay? Yun ang pinaka-effective para sa akin. Bahala kayo kung saan kayo nasanay, kung anong mode no ng butt stock ang gusto nyo, nasa sa inyo po yun. Okay? Ngayon, aalisin natin to kasi maglalagay tayo ng battery. Sabi ko nga sa inyo, located dito. Para maalis mo to, okay, i-press mo lang ulit to. Press mo lang, then Isa pa. Tama ba? Okay. Ayun. Para maalis mo, hindi pala ipe-press to. Pipigain mo siya. Ayan, no? Piga. Yun. Okay. So, naalis na to, ha? Set aside lang. Then, mga Airsoft, dito ilalagay yung battery sa butt stock. Hindi ko lang alam kung DINS plug to, ha? Pero check na rin natin. Ayan. Meron siyang parang cover. Dahan-dahan lang, take it slowly, okay? Then, here is the plug. So, hindi pa siya DINS plug, hindi pa siya T-plug, no? Tamiya plug pa siya, Tamiya. Oh. Kung tawagin to, this is a Tamiya plug, okay? Ngayon, pasok natin to. Yun. Then, okay, ayan na ha. Yan, ngayon mga Airsoft, ganito yan. Yung cover na to, wag nyo nang ilalagay muna, bossing. Itatabi mo na lang muna tong cover na to pag merong battery. Kasi ganito, yung battery kasi na ilalagay natin, na ibibigay ko is
upgraded version. Hindi kita pwedeng bigyan ng upgraded na maliit na battery. At least 1,800 milliampere tong papagamit ko. It is because in-upgrade natin to. Medyo matindi kasi yung spring na nilagay natin para mahapit natin kahit paano yung mataas na FPS. Okay? So, whatever the result, malalaman natin dahil iko-chrono ko. Okay? Ngayon, itong cover na to, just make sure na maitatabi nyo kasi pag nawala to, wala po tayong mabibili nito. Okay? Ngayon, balik na muna natin to. Hindi ko nakakabit yung cover kasi hindi na po siya kakasya dahil yung battery malaki, upgraded po kasi. Ngayon, pigain na ulit natin to para maibalik natin, ha? Okay? Secure all the wire. Just make sure na walang maiipit para hindi masisira yung unit mo. Okay? Ayan na. Ayan. Okay. So, ganda, oh. Single fire. Try natin, ha? Grabe. Rapid fire. Oh, yun. Okay. Pwede yung 0.20. Okay na? So, ganda rin unit natin, bossing. Di ba? Ngayon, kailangan, sa tuwing magko-chrono tayo, mga karso, 0.20 ang gagamitin natin. Hindi tayo pwedeng gumamit ng 0.25, ng 0.30, hindi pwede. 0.20 para makuha natin yung standard unit of measurement. Okay? Lagyan muna natin ng bala. This is a 0.25 na bala. Buhos natin sa magazine. Ito nga pala, by the way. This is a metal magazine. Binubuksan sa ibabaw. Hindi kailangan na reloader, ibubuhos lang. Okay, this is a 300 rounds magazine. Hindi ko na ganun pupunuin, isasara natin. Pero lalagyan ko siya ng 0.20 rito sa ibabaw. Para yung 0.20 ang unang ang 0.20 ang unang magpa-fire, ha? Okay. Kasi request ng ating bossing. Okay mga car-stop, itong unit na to again 340. Ngayon in-upgrade natin. Tingnan natin kung ilang ang itinaas niya. Okay? Ngayon, pag nalagyan mo ng bala, meron tayong ginagawa, kamot or winding. Ayan, ayan. May gear sa baba, ayan. Para yung ibinuhos natin bala, maitulak niya papanik. By the way, merong dalawang klaseng winding. Merong normal winding, kamot ka lang ng mga 10, every 30 rounds ka, kamot ka ulit. Meron tinatawag na full winding. Ibig sabihin, medyo marami-raming kamot para lahat ng bala niya is nakapila na. Hindi ka na magkakamot every 30 rounds, every 40 rounds. Ayan. Maririnig nyo yun, last clicking sound. Minsan ko lang maalalang i-discuss yung winding eh. Ayan. Basta kamot mo lang ng kamot to, maririnig nyo last clicking sound. Tagal din, ha? Tagal, ha? Ayun! Narinig? Ayun, ha? Yan. So, ibig sabihin, dumudulas na, naka-full winding na yan. May downside yun. Mamaya, isasabihin ko sa inyo. Okay, kaya lang, sinukas na lang pagpapairin ko. Oh, ikaw na. Ayaw talaga umarap ni bossing. Okay, ngayon, pasok natin sa unit. Okay, pinasok natin. Sa rifle, na AEG, hindi mo na kailangan magkasa. Okay? Huwag ka magkakasa kasi pag nagkasa ka, ang problema, magbubukas to. Okay? Pag kinasa mo, walang maitutulong sa unit mo. Bagkos pwede pang masira yung charging handle. Walang maidudulot na maganda pag kinasa mo. Pag gas blowback rifle, dapat mo ikasa. Pero since hindi naman siya gas blowback rifle, wag mo ikakasa. No? I-access mo lang to charging handle sa tuwing mag-upgrade and downgrade tayo. Kasi magka-calibrate tayo ng half-up chamber. Pero kung wala ka namang ginawang upgrade or downgrade, hindi mo kailangan ikasa. Tulad nito ngayon, nakakalibrate na to. Okay? Ngayon, single file. Ay, chrono pala. Okay, chrono muna natin mga ka-airsoft, ha.
So, chrono test natin. Whatever the result. Tingnan natin, ha. Video. Medyo may kabigatan talaga siya. Okay. Sandali. Meron rito. Sir, may EMG site 5.1 kayo. Naku po, wala na po yung unit na yan. Matagal na po naming ano yan. Meron ka doon, di ba? Nag-iisa? Site? No? Oh, pero wala na yung unit na yan. Matagal na pong wala yan, no? Mark De Jesus, pa-shoutout, bossing. Hello, Sir Mark De Jesus. Shoutout po. Sabi ni Jojo Nicolas Cristobal, boss, musta na? Shoutout po, pa-maintenance yung pistol ko. Okay, pakidala na lang po. Bossing Jojo. Sabi ni MC Angelo kay Amanda, Sir Bigman, para sa iyo, ano po ang mahirap i-maintenance, GBBR or AEG? Sagutin ko lang to, ha. For me, mas mahirap i-maintenance ang GBBR. For me, tinatanong mo ako sasagot lang ako ng totoo. Pasensya na rin sa mga GBBR lover dyan, huwag kayong magagalit, pero may nagtanong kasi, everyone is entitled for his or her own opinion. So, this is my opinion. Dahil nga tinanong ako, for me, mas mahirap i-maintenance ang GBBR due to parts availability kung masisira. Hindi katulad ng rifle na ay ng AEG, kailangan mo ng spring, magpapalakas ka, magda-downgrade ka, marami mabibili. Kailangan mo ng air seal nozzle, half-up rubber, marami mabibili. Marami, as in marami, no? Talagang marami. Kailangan mo ng trigger assembly, etc., 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 marami mabibili. Okay? Sa GBBR kasi, without the proper care, napakabilis ng wear and tear ng unit, no? Pag hindi tama, hindi mo alam, hindi mo nasaktuhan yung tamang isi-silicone oil, goodbye unit. Goodbye unit, no? Kaya, yun na. Kaya, for me, opinion ko lang naman yun. Based on my experience, no? What I'm saying right now is base dun sa naranasan ko. Okay? Hindi invento, hindi kinento, hindi kinento ni kumpare, ni bayaw, hindi. Base sa naranasan ko. Okay? So, ngayon. King. Okay? Okay mga ka-airsoft, this is the Daniel Defense Micro CQB. Original FPS 340 to 350. In-upgrade natin. Tignan natin kung ilang FPS ngayon. Single fire. Yan. Umangat na siya. 433 FPS. 433. Normal FPS nito, 340 kanina, ha. Kaya baka sabihin nyo, 433 lang. Hello? 433 siya ngayon. Galing po tayo sa 340. Okay. Firing. 428 FPS. Again, galing tayo sa 340 FPS. Naiangat na natin sa 433, sa 428. Next fire, chrono. 431 FPS, 431 FPS. Napakasarap. Nakakatuwa kasi nai-improve natin. Okay, ngayon, firing tayo. Single fire. Sarap po. Rapid fire. Single fire. Sarap. Lucas. Ikaw mag-fire. I-focus mo, ha. Ipapakita ko kasi sa kanila. Kasi sabi ko kanina, di ba, pag yung unit, maikse, aggressive. Totoo po yun, no? Pero sa abot ng makakayanan naman natin is napapa-amo natin yung bala, no?
na papakita ko sa inyo kung gaano siya ka mag scope ka. Okay? Nice lang natin target Check mo na. Sige, habang nag-aayos akong target, mag-scope ka na ka. Yan. Okay? Yan. Papakita ko sa inyo. Yan. I-focus natin yung camera ron. Yan. Papakita ko sa inyo kung gaano na siya ka-accurate kahit maiksi siya. Kasi baka sabihin ng mga ka-airsoft, hindi yan accurate kasi maiksi. Pero yan, tingnan mo. Yan Yan, sinum natin Mga ka-airsoft, pasensya na, medyo may mabagal inaayos ko kasi yung mga camera natin Okay? Yan, dali lang. Yan. Okay, ayan inaayos ko. Pasensya na. Ang camera ginagamit namin ngayon dito, 4. Kaya ako lang ang nag-aayos Okay. Okay. Dali. Kuha tayo ng walang pentel pen. Dali. Okay, sige. Dali Uy, teka lang. Okay. Game. Ito yung balikat. Ito balikat. Balikat, ulo. Okay. Balikat, ulo. Ngayon, okay. Ito yung siko. Ito yung gilid ng tiyan. Yan. Kita ba sa camera? Baka nagbago Yan. At least, yan, kita nyo Sige. Go. Bigyan mo muna ako sa ulo. Diyan labo ng camera natin. Ulo, yan. Okay, ayan. Ayan, nakikita nyo mga ka-airsoft Ayan, ganyan siya ka-accurate. Di ba? Okay, bigyan mo ko ngayon sa siko. Sa siko. Lumabas, okay? Isa lumabas. Yan. Yan. Kita nyo, ganyan siya ka-accurate. Okay? Bigyan mo ko ngayon sa tagiliran ng tiyan. Ayan. Okay, tama na muna. Okay. Makikita nyo, nung sinabi ko kay Lucas na bigyan niya ako sa ulo, ito, merong lumabas na isa. Ito kanina pa kasi ito Merong lumabas na isa. So, sabihin na natin 99%. Okay. Kung sinabi kong sa siko, meron rin lumabas na isa. Kaya nasa 99% tayo. Nung sinabi kong sa gilid ng tiyan, ayan merong lumabas na isa, ayan So nasa 99% accuracy tayo sa unit, Maaring dahil sa paghinga, okay, Kasi pwedeng mawala yung focus mo pag humihinga ka Actually, pag nagpa-firing, halos hindi humihinga Di ba? Kasi sa paggalaw ng katawan mo, pagsunod ng kamay mo Ayan, ito. Ngayon, ito, ilipat tayo kay Lucas ng kabilang ulo mamaya. Okay, ayan Ayan. Okay. Ngayon, itong balikat. Yan, balikat ipakita mo. Sige. Fire! Ano, sucha?
Op, ang layo. Yun, okay. Op, nag 98% ka. Kasi dalawa yung mintis mo. Hindi. Ayan, sige, okay. Ngayon, ito, yung ulo. Yung ulo. Yung kabilang ulo. Sige. Okay, good. Masasabi natin na na almost 99% average ang pwede si Lucas, no? Okay, ngayon bigyan mo Lucas dito. Gawa mo na paraan yan, Gail. Ito. Yan. Okay, yan. Okay, go. Yan, oh. Okay, yan. Ganyan siya ka-accurate. Oh, yan. Oh, di ba? Okay. Ayan, oh. Kaya, sigurado, mag-e-enjoy si bossing ng Cainta Rizal dito sa unit na to. Okay? So ngayon, alisin na natin sa pagkaka-zoom, syempre. Tapos ibabalik na natin sa camera. Ayan. Okay? Ayan. Dali, Okay, isa pa, last. Gawin na ng paraan yan sa lahat. Okay? Ayan na. So far, so good. Ayan. Nakita niyo yung na ilang beses nag-fire si Lucas, pero hindi siya nagkamot. Nagkamot ka ba? Nag-winding ka? Hindi, no? Kasi naka-full winding. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag naka-full winding ka, kahit ilang kamot kahit ilang fire ang gawin mo, hindi ka na, kumbaga lahat na yon, no? O, hindi ka pa nag-try ng rapid fire? Hindi pa. Ba't parang nawala sa full winding? Pero hindi ka nagkamot di ba? Ang dami ng fire mo no? Okay. Rapid fire natin kasi hindi siya nag-try ng rapid fire. Rapid fire. Ayan. Pakita ko naman sa inyo yung hindi naka-full winding, ha? Alisin natin sa pagkaka-full winding. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Ni rapid fire ko, dire-diretso, di ba? Ngayon, ayan. Alisin natin sa pagkaka-full winding, ha? Ayan. Kita nyo, di ba? Binalik ko lang yung bala, mga ka-airsoft, ha? Yung normal na winding lang. Ayan, normal na winding lang, ha? Tignan nyo kung mauubos yung bala, ha? Okay, ayan. Normal winding lang, ha? Oh, wala na agad. Oh, di ba? Wala na agad, oh. Tunog pa lang, oh. Wala na. Kasi nga, yun yung normal winding. Every 20, 30, or 40 rounds, kailangan mong mag-winding, magkakamot, no? Kaya, nasa sayo kung gusto mo mag-full winding or mag-normal winding. Ngayon, ganito, may downside kasi yung pag-full winding, may downside din yung, ang downside ng normal winding, yun nga, kamot ka ng kamot every 20, 30, 40 rounds. Ngayon, yung full winding, ito na. Ang downside nun, hindi mo pwedeng itabi yung unit mo ng naka full winding. Kailangan i-release mo yung bala na nandun sa magazine kasi pag hindi mo siya ni-release, ang tendency, masisira yung magazine mo, manghihina yung spring mo. So, paano ba i-release? Ito, sasaluhin mo yung bala, ganyan, ito kakawitin mo to. Ayan pakita ko sa inyo.
Ayun. Kailangan, pag nag-full winding ka, natapos ka na, i-release mo yung bala. Kasi pag hindi mo ni-release, masisira yung magazine mo. Compare naman sa normal winding, okay lang kahit hindi mo i-release kasi hindi banat, hindi persado yung spring ng magazine mo. Okay? Ayun. May nagtatanong rito, Boss Bigman, kailangan po bang i-silicone oil ang rifle? Actually, kailangan naman. Kasi ang silbi ng silicone oil sa isang rifle is para malinis yung mismong inner barrel. Okay? Without kumbaga pag hindi ka naglilinis ng inner barrel, yung dirt may lead into a corrosion, no? Yung corrosion, yun ang magpapapangit ng performance ng unit mo kasi gagaspang yung loob ng inner barrel mo. Nung nakaraan, ipinakita ko sa inyo yung itsura ng proper inner barrel. Super kintab. Super kintab talagang flawless, no? Super shiny. Mas makintab, mas madulas, mas maganda ang performance. Mas maraming corrosion, mas maraming dumi, mas pangit, mas mahina ang performance ng unit mo. Okay? Okay, so far, natapos natin. Okay, yan. Natapos natin. Pwede po sa PTC yan, railgun. Bibili ako brilliant. Brilliant dyan sa store nyo. PTC, permit to carry, yan, railgun. Actually, your permit to carry in a railgun has nothing to do with the airsoft. Airsoft don't require any documentation or PTC, etc., no? There's no, kumbaga walang PTC sa airsoft. Basta ang pagkakaalam natin, airsoft is the high-end replica ng tunay. So, pwedeng pagkamalan na tunay. Kaya kailangan maging maingat tayo. Always, yung discipline, dapat nasa atin. Bit-bit natin. Okay? Ayun. So far, so good. End na muna natin to kasi nag-aantay yung ating ka-airsoft na taga-Kainta. Uuwi pa to. Hindi alam na misis niya na nandito. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po and have a blessed day.